Kabanata 3021 hanggang Kabanata 3030. Kabanata 3021. Malakas na sinabi ni Yehan, yamang akala ng Emperoress na maaari akong tumayo ng magkatapat sa mga walang kapantay na tauhan, hindi na ako magsasalita pa. Kung masyado akong mahinhin, mangangahulugan iyon ng katapatan. Pinahahalagahan ako ng Emperoress. Hindi ako nagkakamali kapag nakikita ko ang mga tao. Ang kinabukasan ni Haring Shengguo ay walang hanggan, at nakuha ng Akademyang Xinwu ang isang mahusay na binhi. Matapos sabihin iyon, nagpalit ng paksa ang Emperoress, ang kanyang walang emosyong mga mata ay naging medyo hindi maunawaan, at sinabi, gayunpaman, bagaman si Haring Shengguo ay walang kapantay sa buong mundo, dapat mong malaman na ang bakal ay napakadaling masira. Kahit na ang isang matalim na espada ay maaaring gamitin bilang isang mahiwagang sandata, kapag masyadong matalim, maaari rin itong masira. Hindi ko alam kung naiintindihan ni Haring Shengguo ang ibig kong sabihin. Nang marinig iyon, ngumiti si Yehan at sinabi, yamang ang isang mahiwagang sandata na madaling masira ay hindi isang mahiwagang sandata. Ang tunay na mahiwagang sandata ay kayang sirain ang lahat ng kaaway na nakaharang, gawing walang talo. At alam ba ni Haring Shengguo, ano kung ang lakas ng kaaway ay mas malakas pa sa mahiwagang sandata na ito? Mahinahong sinabi ng Emperoress, ang mga kabataan ay palaging gumagawa ng mga bagay ng may kaunting pag-iisip, walang pagsasaalang-alang sa kahihinatnan. Sinisira ni Haring Shengguo ang puting tupa, tinatalunten ang Tianpeng, at pinamumunuan ang banal na lungsod ng Tianlong. Ang ganitong tagumpay ay kakaunti lang ang makakaya sa mga kabataan, ngunit dapat ring malaman ni Haring Shengguo na ang paggawa ng maraming kaaway ay hindi mabuti para sa iyo. Ang lupain ng Zhongzhou ay nangangailangan ng balanse at kapayapaan, hindi ng paghihikayat ng iba. Bago ko subukan, paano malalaman ng Emperoress na ang lakas ng kaaway ay mas malakas pa sa mahiwagang sandata? Ngumiti si Yehan at sinabi, tungkol sa kapayapaan, paumanhin, ako si Hanye, kailangan kong pumatay kung nais kong mabuhay, anuman ang gustong harapin ako, kailangan nilang hawakan muna ang kanilang leeg at tingnan kung sapat itong matibay. Talagang nais mong sundin ang sarili mong landas, Haring Shengguo. Malamig na sinabi ng Emperoress, bagaman alam kung nakipagsosyo si Haring Shengguo sa lahing tao na Kang Chanbo, ngunit sa tingin mo ba talagang maghihimasok ang lahing tao sa sariling gawain ng Zhongzhou? Kung walang ganitong tagapagtaguyod na lahing tao, sa pamamagitan lamang ng Akademyang Xinwu, talagang makakapigil ito sa magkakasamang pagsisikap ng lupain ng Zhongzhou. Ang mukha ay nabutas na, at lahat sa palasyo ng araw ay alam na ang takip na nagpoprotekta sa kanilang magkaparehong mukha ay nasira na sa pagitan ni Yehan at ng Emperoress, at ang tunay na labanan ay darating sa susunod. Ang buong palasyo ng araw ay puno ng isang sapin ng tigas, na kabilang sa labanan sa pagitan ni Yehan at ng Emperoress. Ang dalagang Budista Chanka ay may tahimik na mukha, dumating lamang siya para sa sanhi at bunga, para iligtas ang mga taong may kapalaran, hindi siya makikialam sa iba pang bagay, lalo na't ang kanyang kasalukuyang posisyon ay ang Akademyang Budista, hindi talagang sa panig ni Yehan. Si Bungangera Ben at Lin Chi ay may masamang espiritu sa kanilang mga mata. Nais ng Emperoress ng malaking dinastiyang araw na sugpuin sila, ngunit wala siyang kakayahan. Gayunpaman, ang ganitong labanan ay nakamamatay. Si Ziyi naman ay mukhang medyo walang pakialam, nakaupo sa futon na nakayapos sa kanyang mga paa, ang kanyang baba ay nakapatong sa kanyang mga kamay, nanunood ng pakikipag-usap na may pagkabagot na mukha sa pagitan ni Yehan at ng Emperoress. Emperoress, kailangan mong subukan para malaman kung makakapigil ang Akademyang Xinwu sa magkakasamang lakas ng lupain ng Zhongzhou. Ngumiti si Yehan at sinabi, bukod sa lahing tao at Akademyang Xinwu, sa palagay ko ba ay walang ibang lakas na natitira. Kung nais ng Emperoress na subukan, malugod akong tumatanggap, si Hanye, ngunit hindi ko alam kung matibay ang pundasyon ng imperial na lungsod o hindi. Nang marinig iyon, isang nakakatakot na lamig ang dumaan sa mga mata ng Emperoress, ginawang napakalamig ang kapaligiran sa buong palasyo ng araw. Sa sandaling iyon, lahat ng nakarinig ng mga salita ni Yehan ay tumingin sa tahimik na mukha ng dalagang Budista Chanka, bukod sa lahing tao at Akademyang Xinwu sa tabi ni Yehan, ang Akademyang Budista lamang ang pinakamalaking pinaghihinalaan. Nang makita iyon, bumantong hininga ang dalagang Budista Chanka sa kanyang puso, bahagyang nagsara ng kanyang mga mata at tahimik na nagdasal ng mga teksto. Paano hindi malalaman ng matalinong dalagang Budista Chanka na ginagamit ni Yehan ang kanyang Akademyang Budista bilang panangga? Sayang naman, para sa sanhi at bunga, hindi makakalas ang dalagang Budista Chanka sa kanyang sarili at kay Yehan. Si Li Kunlun at Yin Chanji ay may malamig na mga mata. Dumating sila sa malaking dinastiyang araw para alamin ang relasyon ng Akademyang Budista at ni Yehan.
Ngunit ngayon, kahit na sila ay natatakot, ang lakas sa tabi ni Yehan ay napakalakas na, kung ay dadagdag pa ang Akademyang Budista, hindi ito maiisip. Gayunpaman, lahat sa palasyo ng araw ay tumingin sa dalagang Budista Chanka, ngunit hindi nila makita ang anumang impormasyon mula sa kanyang mukha. Ang kabilang panig ay kasing tahimik ng isang lotes, at walang bakas ng hindi mapayapang aura na kumikilos mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi ko inakala na gagawin ni Haring Shengguo ang mga batang kalokohan na ito. Sa upuan ng dragon, sinabi ng Emperoress na may ngisi sa kanyang malalamig na mga mata. Ang gitnang lupa ng Diyos ay sarili nitong kaharian, huwag na makialam sa mga gawain ng ibang lahi, at ang bawat lahi ay hindi dapat makialam sa mga gawain ng gitnang lupa ng Diyos. Gayunpaman, paano makikialam ang lahing tao sa mga gawain ng gitnang lupa ng Diyos para sa iyo? Tungkol sa kung mayroon pa bang alyansa si Haring Shengguo sa lihim, sa tingin mo ba ang ganitong kalokohan ay makakapagtatago sa lahat? Ang Akademyang Budista ay palaging walang pakialam sa mundo. Paano mo sisirain ang walang hanggang batas na ito para sa iyo? Isang batang kalokohan. Ngumiti si Yehan at sinabi, kung akala ng Emperoress na ito ay isang batang kalokohan, hindi na ako magtatalo, ngunit kung may kumpiyansa ang Emperoress, maaari niyang subukan at tingnan kung ang batang kalokohan na ito ay makakapasok sa bahay. Nang marinig iyon, isang nakakatakot na madilim na anyo ang dumaan sa mga mata ng Emperoress, hula lamang niya iyon, syempre hindi siya nakapaglakas loob na subukan, nagtatalo siya sa 8,000 taong pundasyon ng malaking dinastiyang araw, ang taya ay napakalaki. Napaka-perpekto mong Haring Shengguo, talagang mahirap kang maunawaan. Bumantong hininga si Prinsipe Chuhui sa kanyang puso, ngunit sa tahimik, nanunood siya ng magandang palabas na parang isang estranghero. Hanye? Hindi ako naniniwala na lalabag ang Akademyang Budista sa mga utos at lalabas para sa iyo, at hindi ako naniniwala na makikialam ang lahing tao sa mga gawain ng gitnang lupa ng Diyos para sa iyo. Kung nais mong gumawa ng malaking bagay sa banal na lungsod ng Tianlong, walang sinuman sa Zhongzhou ang sasang-ayon, lalo na ang templo ng buwan. Ang galit na mga mata ni Kang Yutian ay malamig, at biglang tumayo at tumingin diretso kay Yehan. Di gusto mong mamatay, hindi ba? Tumingin si Lin Chi kay Kang Yutian Fu gamit ang kanyang nakakatakot na mga mata, at dahan-daang tumayo, at ang sulyap na iyon ay nagpakaramdam kay ang batang pinuno ng templo ng Kang Yu na parang may ilaw sa kanyang likod, at ang kanyang puso ay nanginginig ng husto. Hindi ka lamang ang makakapagpatay. Hindi kayang tiisin ng Zhongzhou si Hanye. Magtulungan tayo sa mga malalaking banal na lungsod. Tingnan natin kung gaano kakatagal kang magiging mayabang. Ang mukha ni Taiyin Yute ay napakalalamig din. Sa sandaling iyon, lahat ng batang henyo mula sa lahat ng banal na lungsod ay tumayo na may puot sa kanilang mga tingin. Sila ay nakatayo sa parehong bangka na may tahimik na pagkakasundo sa bagay ng pagsugpo kay Yehan. Ang magkakasamang pagsisikap ng mga malalaking banal na lungsod, ano naman? Isa lamang itong bagay ng pagpatay. Kung ayaw mong mamatay, maaari kang magpadala ng kabayo. Ang matangkad na katawan ni Shaben ay tumayo, parang isang Diyos ng digmaan, na may nakakatakot na mga mata ng tigre. Siya at si Lin Chi ay nakatayo sa tabi ni Yehan, ang aura lamang nila ay nagpahina sa mga batang henyo sa mga banal na lungsod. Sa sandaling iyon, sa palasyo ng araw, maliban kay Prinsipe Chuhui, ilang prinsipe, Ziyi at dalagang Budista Chanka, si Li Kunlun, Yin Chanji, Dimo, at Yehan lamang ang nananatiling nakaupo nang hindi gumagalaw. Sa buong palasyo ng araw, ang aura ay mahigpit, at ang mga mata ng Emperoress na nakaupo sa upuan ng dragon ay madilim at nakakatakot. Hindi makasugpo ng isang batang tao ang malaking dinastiyang araw at ang mga pangunahing banal na lungsod. Kabanata 3022. Haring Shengguo, para sa banal na lungsod ng Tianlong, talagang nais mong sundin ang sarili mong landas. Dapat mong malaman na sa magkakasamang lakas ng mga pangunahing banal na lungsod, kahit na mayroon kang lihim na sandata, hindi mo pa rin kayang harapin ito. Gustong piliin ng Emperoress na patayin si Yehan, ngunit sayang, hindi pa ngayon. Ano ang ibig sabihin ng ina ng banal na lungsod na ibigay ko ang lungsod ng Tianlong? Ngumiti si Yehan at sinabi, ako si Hanye, kinuha ko ang lungsod ng Tianlong mula sa palasyo ng emperador ng mga tupa gamit ang tunay na kutsilyo at baril. Ibibigay ko ito, oo, maaari ninyong ipagpalit ito sa malaking dinastiyang araw. Ikaw. Ang mukha ng Emperoress ay naging kulay uling dahil sa galit, at ngayon ay wala na siyang kagandahang asal ng isang ina kanina, at ang mukha ng walang kapantay na maganda ay puno ng pagbaluktot. Sa palasyo ng imperyo ng malaking dinastiyang araw, ang binata sa harap niya ay may lakas ng loob na maging napakalakas ng loob at mayabang. Talagang hindi inaasahan ng Emperoress ito, at ngayon ay mahinang naaapi siya ni Yehan. Li Kunlun?
gaya ng sinabi ko, hindi iyon madali na sugpuin siya. Kahit na sa lakas ng mga malalaking banal na lungsod, hindi siya bababa ng ulo. Nang marinig ang mga salita ni Yin Chanji, hindi tumugon si Lee Kunlun, ano naman kung hindi niya kayang sugpuin. Sa huli, gagawin nitong maabala ang matandang kalaban na iyon, at hindi naiisip ni Lee Kunlun na madaling masusugpo ng mga pangunahing banal na lungsod si Yehan. Nang dumating siya sa malaking dinastiyang araw, mayroon siyang ibang bagay na gagawin. Sa mismong sandaling ito, sa oras na ang mga espada ay malapit ng sumugod sa templo ng araw ng malaking dinastiyang araw, maraming matatandang pinuno at malakas na kabataan sa seminaryo ng banal na lungsod ng liwanag ang nabigla sa sandaling ito, at ang kanilang mga mata ay tumitingin sa parehong direksyon. Lumabas na ang unang emperador. Talagang iyon ang hininga ng unang emperador, at mas malakas pa kaysa dati. Sa harap ng daan-daang matataas na batong tore, isa-isa na lumitaw ang mga anino dito. Ang mga taong ito ay lahat na malakas na kabataan mula sa seminaryo, at ang mas matandang henerasyon ay lihim na nanunood dito. Sa oras na ito, nang ang maraming malakas na kabataan ng seminaryo ay tumitingin sa daan-daang batong tore, nakita nila ang isang figurang nakaputi na nakasuot sa tuktok ng isa sa mga batong tore. Ang kanyang mga mata ay parang isang agila sa itaas, na may kanyang matibay na katawan, na tila ginagawa ang sinumang tao sa mundo na tumangala. Talaga, siya ang unang emperador. Pumasok na siya sa gitnang antas ng kaharian ng Diyos. Tumingin sa walang takot at matibay na figurang nakaputi, maraming malakas na kabataan ng seminaryo ang may ngiting mukha. Siya ang pinakamahusay na henyo sa seminaryo, at pati na rin ang pinakamahusay sa lahi ng Diyos, na kilala sa buong mundo, at ang hinaharap na lahi ng Diyos ay magpaparami sa ilalim ng kanyang pamamahala. Binabati ka namin, unang emperador, sa paglikha ng isa pang himala. Sa isang sandali, isang maayos na tinig ang nagkalat sa harap ng daan-daang batong tore na ito, at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Tumingin ang walang takot na mga mata sa ibaba ng tore, may dalawang nawawala, saan nagpunta sina Lee Kunlun at Yin Chanji. Nang marinig iyon, sinabi ng dibisyon ng Taiyin, unang emperador, pumunta sina Lee Kunlun at Yin Chanji sa malaking dinastiyang araw, at may magandang palabas doon ngayon. Ano ang magandang palabas? Tumingin ang unang emperador sa kalangitan at mahinahong sinabi. Si Yehan ng lahing tao, na may palayaw na hanye, pumasok sa akademyang Xinwu, nakuha ang braso ng mga Diyos at demonyo, at naging kilala sa buong mundo. Lumipat siya sa Zhongzhou para sirain ang puting tupa, tinatalunten ang Tianfeng, at nagtalo kay Baxia. Kasunod ng pagbabahagi ng mga lihim isa-isa, ang walang takot na mga mata ng unang emperador ay puno ng liwanag. Palayaw na hanye, gaano kasaya na magtago ng ganito. Ipabatid kay Lee Kunlun na kung nais niyang maglaro, dapat niyang laruin ito sa patas na paraan. Oras na para siyang tumayo. Hindi ko gusto ang kalaban niyang madilim na gabi. Gusto niyang gawing dilim ang liwanag. Hinihiling ng aking unang Diyos na pumunta siya mula sa likod ng entablado patungo sa harap ng entablado. Lumabas ang unang emperador at pumasok sa gitnang antas ng kaharian ng Diyos. Ang pangyayaring ito ay tiyak na magpapagulat sa Zhongzhou at kahit na sa buong gitnang lupa ng Diyos. Sa mga walang kapantay na tauhan, ang unang emperador ay ang unang nakapaglakad sa larangan ng mga malakas na kabataan sa kaharian ng Diyos. Sa kasalukuyan, ang mga tao tulad ni Wang Chui, Baxia, Kang Tianzan, at Yehan ay hindi pa nagulat na ang kanilang lakas ay tumataas, at ngayon ay tumataas muli ang lakas ng unang emperador, at tiyak na nakuha niya ang pinakamataas na pwesto sa listahan ng mga kandidato para sa emperador. Ang limang walang kapantay na tauhan sa listahan ng mga kandidato para sa emperador ng langit at lupa ay lahat ng mga kalaban. Ito ay isang katotohanan na hindi kailangang talakayin. Kahit na sina Yehan at Kang Tianzhou ay mula sa parehong lahi, sila ay parehong mga kalaban. Ang unang emperador ay nasa unang pwesto sa listahan ng mga kandidato para sa emperador ng langit. Bagaman naaapi niya ang iba pang apat na walang kapantay na tauhan, bilang ang pinakamahusay na unang emperador, itinuturing din niya ang iba pang apat na mga kalaban. Nakatayo sa matataas na lugar na tinitingnan ang tanawin ng mundo, bagaman ang mga tao ay tumitingala sa kanya, siya rin ay nag-iisa. Bilang ang unang emperador na nakatayo sa pinakamataas na lugar, nagnanais din siyang labanan siya ng kanyang kalaban. Ang ganitong buhay ay maganda. Ipagmalaki ang sarili, sa tingin mo ba matatakot ang aking unang emperador sa kanyang paglaki? Natatakot ka bang malampasan kanya sa hinaharap? O sa tingin mo ba ang aking unang emperador ay hindi kasing ganda niya? Sa sandaling ito, sa bulwagan ng kabataan ng seminaryo, ang unang emperador ay nakaupo ng patayo tulad ng isang pamilya ng mga emperador, nakaupo sa matataas na lugar.
Bagaman ang kanyang walang takot na mga mata ay mukhang medyo tahimik, ginagawa nitong may kaunting damdaming pagpapasigaw sa puso ng maraming malakas na kabataan ng seminaryo na nakaupo ng patayo sa bulwagan ng kabataan. Ang seminaryo ay paulit-ulit na kumilos laban kay Yehan. Ang unang emperador sa sandaling ito ay natural na alam ito. Bilang ang unang emperador na itinuturing na kalaban si Yehan, kung nais niyang panatilihing nasa ilalim ng kanyang paa si Yehan, gagamitin lamang niya ang kanyang sariling lakas, sa halip na gumamit ng ibang paraan para sirain si Yehan bago pa siya ganap na lumaki. Unang emperador, si Yehan na ito ay dating tinatawag na Hanye, walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya bahagyang nakakunot ang noo ng dibisyon ng Taiyin. Sa larangan ng edad, ang dibisyon ng Taiyin ay naging kilala bago ang unang emperador na mga tauhan na mula sa parehong panahon ng unang general, ngunit mula nang umangat ang unang emperador, lahat ng bulwagan ng kabataan sa seminaryong ito ay pinamumunuan ng unang emperador. Kabanata 3023. Ito ay tulad ng listahan ng banal na sining ng labanan ng Akademyang Zinwo. Naging hari ng banal na sining ng labanan si Yehan, at lahat ng henyo sa listahan ng banal na sining ng labanan ay iginagalang siya. Kahit na talagang lumitaw si Hanye, ano naman? Ang aking unang emperador, bakit siya matatakot na magkaroon ng isa pang kalaban? Inatake siya ni Baxie dahil nasira ang interes ng Akademyang Tianfeng, kailangan niyang kumilos, ngunit bago pa nasira ang Akademyang Tianfeng, inatake ba siya ni Baxie? Inatake ba siya ni Wang Chuyi, ang higanteng ng lahing demonyo? Wala, dahil sila rin ay naghahangad ng isang kalaban, at hindi sila natatakot na lumaki siya. Ang mga mata ng unang emperador ay napakalalim na hindi makatingin ang mga tao, ipabatid, lahi ng Diyos, ihinto ang lahat ng lihim na aksyon laban sa kanya, siya ay akin, ngunit ang kalabang ito ay nagtago sa gitnang lupa ng Diyos sa matagal na panahon, at oras na para ipakita ang kanyang tunay na katawan. Malaking dinastiyang araw, imperial na lungsod. Ang labanan sa palasyo ng araw ng malaking dinastiyang araw ay natural na natapos ng walang kinalabasan, ngunit ang laban na ito, kahit na nagkasama ang malaking dinastiyang araw at ang mga pangunahing banal na lungsod, hindi nila masusugpo si Yehan. Sa harap ng magkakasamang pagsugpo ng malaking dinastiyang araw at ng mga pangunahing banal na lungsod, hindi man lang bababa ng ulo si Yehan, kundi nagpahiwatig pa ng kawalan ng lakas sa mga pangunahing banal na lungsod at sa malaking dinastiyang araw. Bilang ina ng bansa, ang puot ng Emperador kay Yehan ay walang alinlangan na pinakamalalim. Sa laban na ito, maaaring sabihin na ganap na binababaan ng antas ng Emperador ng malaking dinastiyang araw si Yehan, binabaliwala ang kadakilaan ng malaking dinastiyang araw sa lupa ng Zhongzhou. Napakatalino at mayabang na batang tao, talagang bumababa ang aking pagtingin sa kanyang tapang. Sa pangunahing bulwagan ng harem, ang mukha ng Emperador ay madilim at nakakatakot. Isang bagzo ng malamig na hangin ang lumabas mula sa kanyang katawan, na tinatakpan ang buong pangunahing bulwagan ng harem ng isang sapin ng yelo. Hindi siya nakapaglakas loob na atakehin si Yehan. Una, hindi niya naiintindihan ang relasyon ng Akademyang Budista at ni Yehan. Pangalawa, si Yehan, bilang hari ng banal na sining ng labanan ng Akademyang Zinwo, ay maaaring masugpo, ngunit kung papatayin siya, tiyak na magkakaroon ng tuktok na labanan sa pagitan ng Akademyang Zinwo at ng malaking dinastiyang araw. Emperador, si Hanye na ito ay hindi marunong tumanggap ng papuri at binabaliwala ang kadakilaan ng ating malaking dinastiyang araw. Hindi ito maaaring hayaan na walang aksyon, bakit hindi? Sa pangunahing bulwagan ng harem, ang ikatlong prinsipe na si Chu He ay may matinding tingin, at gumawa ng kilos na pinalinas ang kanyang leeg. Hanggal. Malalim na huminga ang Emperador at sinabi, si Hanye ay ang pinakamahalagang tao ng Akademyang Zinwo. Imposibleng patayin siya sa teritoryo ng ating malaking dinastiyang araw. Kung nais mong sugpuin siya, kailangan mong mag-isip ng ibang paraan, umalis ka muna, at hayaan mo akong maging tahimik sandali. Opo, Emperador. Dahan daw ang umalis si Prinsipe Chuhei mula sa pangunahing bulwagan ng harem, ngunit nang tumalikod siya, ang kanyang mga mata ay napakamadilim at malamig. Oy, boss, kanina sa palasyo ng araw, talagang kasiya siya. Ang matandang babae na Emperador ay galit na galit hanggang sa mawala sa sarili. Ang mga hanggal sa mga banal na lungsod ay talagang hindi karapat-dapat. Sa daan patungo sa kanyang tahanan, ngumiti si Lin Chi na may pagkainis sa kanyang mga mata. Sinabi ni Yehan, noon, akala ko na ang taong mamamahala sa pulong ng kabataan ngayon ay ang emperador ng malaking dinastiyang araw, ngunit hindi ko inakala na ito ay ang Emperador. Gayunpaman, sila ay napakalakas ng loob, kaya natural na hindi sila susuko ng madali. Kung isang beses silang nabigo, natural na magkakaroon ng pangalawa o pangatlo.
Matapos sabihin iyon, tumingin si Yehan sa dalagang Budista Chanka, na may tahimik na mukha, na tila walang anuman na makakapagbago sa kanyang mukha, at sinabi, "Mahal na banal, bakit mo pinili na manatiling tahimik kanina? Talagang nais mong tulungan ako. O hindi mo kailangang ipaliwanag?" Nang marinig iyon, ang tinig ng dalagang Budista Chanka ay mahinahon, at sinabi, "Hindi ko alam kung paano gustong ipaliwanag ng tagapagbenepisyo kay Chanka. Marahil ang sandali na lumitaw si Chanka sa tabi mo, ay tiyak na gagamitin siyang isang pyon ng tagapagbenepisyo. Eddie, sa malaking karunungan ng mahal na banal, ano ang maaari mong hulaan ngayon?" Mahinang ngumiti si Yehan at sinabi, "Ang layunin ba ng Akademyang Budista na ipapadala ka sa akin ay dalisay. Mayroong isang pagkakataon na kailangan kong timbangin." Nagsalita ang dalagang Budista Chanka ng mga salita ng Buddha, na natiling tahimik, ang pagtulong sa iba ay tulad ng pagtulong sa sarili, marahil ngayon ay may kaunting pag-unawa ang dalagang Budista Chanka sa malalim na kahulugan ng pangungusap na ito. Sa totoo lang, mukhang mayroon tayong bisita. Sa oras na ito, nang bagong dumating si Yehan sa harap ng kanilang tahanan, lumingon si Ziyi at tumingin sa paligid na espasyo, may liwanag na dumaan sa kanyang mga mata. Nang marinig iyon, kumitil ang mga mata ni Yehan. Matapos sabihin iyon ni Ziyi, naramdaman niya na ang paligid ay naging medyo kakaibang tahimik sa loob ng ilang milya. Ang lugar na ito ay orihinal na malayo at kakaunti ang dumadaan. Sa tahimik sa sandaling ito, mayroon pang isang nakakatakot na hangin na kumakalat. Nagigting ang mga katawan ni Lin Chi at Shaben. Sa imperial na lungsod ng malaking dinastiyang araw, may lakas ng loob bang atakehin sila. Yamang may bisita ang tagapagbenepisyo, aalis na muna si Chanka. Dahan-daang pumasok ang dalagang Budista Chanka sa manor, at naiwan na lamang sina Yehan at apat na tao sa harap ng pintuan. Ang babaeng ito, lihim na umiling si Yehan. Tumangala siya sa paligid na espasyo at sinabi, "Yamang narito na kayo, bakit pa kayo nagtatago? Kailangan pa bang hilingin ko na lumabas kayo?" Hindi gustong makialam ng dalagang Budista Chanka, kaya natural na hindi pipilitin ni Yehan ito. Ang banal na Budista na ito ay hindi pumapatay. Bukod pa rito, hindi naiisip ni Yehan na hilingin sa dalagang Budista Chanka na tumulong. Sa isang iglap matapos sabihin ni Yehan ang mga salitang iyon, nakita niya na ang paligid na kawalan ay nagkabaluktot, at ang malalakas na lakas ay agad na kumalat sa buong kawalan, puno ng nakakatakot na pagpapasigaw. Buzz buzz! Isang nakakatakot na damdaming lakas ang inilabas sa paligid na kawalan, at ang mga nakakatakot na batas ay kumakalat, na tinatakpan ang buong kawalan. Kabanata 3024. 1, 2, 5, 10. Sa loob ng isang iglap lamang, 10 malakas na tao na may nakakatakot na aura ang lumitaw sa kawalan sa paligid ni Yehan, lahat sila ay nasa larangan ng banal na emperador, at mayroon pang mga malakas na tao sa larangang kalahating ikot. Ang mga taong ito ay lahat na nakaitim na balabal, at ang kanilang buong mukha ay natatakpan ng itim na balabal, na hindi makikita ang kanilang mga mukha ng malinaw. Ang mga taong ito ay tila sadyang nagtatago ng kanilang tunay na pagkakakilanlan para hindi makilala ni Yehan. Uy, 10 banal na emperador, ang mga taong ito ay talagang walang utak, hindi ba? May puot sa mukha ni Lin Chi. Bagaman ang hanay ay talagang nakakatakot, si Yehan ay may hindi matutulunang si Ziyi sa kanyang tabi, pati na rin ang apat na alagad na kasama niya sa malaking dinastiyang araw. Ang 10 banal na emperador na gustong harapin si Yehan ay talagang imposibleng mangyari. "Bakit? Inutusan ba kayo ng inyong amo na mamatay?" Ngumiti si Yehan at sinabi, "Kailangan ninyong tandaan ang inyong pagkakakilanlan kapag inatake ninyo ako sa malaking dinastiyang araw. Hanye? Binabaliwala mo ang kadakilaan ng malaking dinastiyang araw. Yamang hindi ka marunong tumanggap ng papuri, huwag mong sisihin ako kung magiging malupit ako sa iyo, kumilos na." Isang malalim na tinig ang lumabas mula sa bibig ng isang malakas na taong nakaitim na balabal. Sa isang iglap, isang nakakatakot na damdaming pagpapasigaw ang bumababa sa direksyon ni Yehan sa paligid na espasyo. Sa sandaling iyon, parang bumabagsak ang langit para diregen ang mga katawan ni Yehan, parang isang malaking bundok na nakapatong sa tuktok nila. Ang nakakatakot na pagpapasigaw na ito ay kasama ng serye ng malalakas na atake na gustong ganap na sirain ang lahat sa paligid nila. Nakatayo si Yehan sa lupa, kasing liit ng langgam. Sa lahat ng bagay, ang lugar na ito ay gawa ng pagnanasa ni Prinsipe Chu. "Paano ako mabibigo sa kanya, Ziyi? Maaari kang pumatay, ngunit huwag mong sirain ang bihirang tahimik na lugar na ito." Malalim na ngumiti si Yehan ng malamig. Sa sandaling iyon, si Ziyi ay naglalakad na gamit ang kanyang maliliit na paa, harapin ang kahirapan sa kawalan tulad ng paglalakad sa hagdan.
Habang siya ay umangat sa himpapawid, ang nakakatakot na damdaming pagpapasigaw sa paligid ay naging mas mahina. Ang mga atake na bumababa kay Yehan ay parang pumasok sa isang hindi nakikitang putik, na wala sa dagat, at hindi nila maaring saktan si Yehan. Ang lakas ni Ziyi ay hindi maunawaan, kahit na si Decano Zinwo ay hindi makakagawa ng anuman sa kanya. Ang aura ng lakas na nagmumula sa kanyang katawan ay mahirap na malampasan ng karaniwang malakas na tao. Ang babaeng ito ay nakakatakot, harapin natin siya ng magkasama. Ang mga bisita ay nagulat. Maaaring narinig nila ang tungkol sa kakilakilabot ni Ziyi dati, ngunit hindi nila ito naranasan ng personal. Sa isang iglap, ang malalakas na atake ng 10 malakas na banal na emperador ay lahat na bumababa kay Ziyi. Tanging kapag sila ay nakabtupo sa linya ng depensa ni Ziyi ay magkakaroon sila ng pagkakataong harapin si Yehan. Boom! Ang nakakatakot na kahihinatnan ng lakas ay kumalat ng mabilis sa kawalan, at ang kaguluhan ng lakas na iyon ay makikita sa malakas na paningin. Buti na lang na walang matataas na gusali sa paligid, kung hindi, ang kahihinatnan na iyon ay sisirain ang maraming matataas na gusali. Ang aura ng lakas kay Ziyi ay bahagyang nanginginig, ngunit iyon lang. Ang 10 banal na emperador ay maaari lamang manginig ang lakas ng aura ni Ziyi ng magkasama. Ipinapakita nito kung gaano kritikot si Ziyi. Hehe, mukhang kailangan nating bigyan ng seryosong aral ang mga taong ito. Ngumiti si Yehan, yamang may lakas ng loob na atakehin siya, anuman ang panig na pinagmumula ng mga lakas na ito, hindi na niya gustong mabuhay sila. Sa isang iglap, 4 na nakakatakot na figure ang lumabas mula sa bakuran sa likod ni Yehan tulad ng 4 na bala. Ang 4 na figure na ito ay direktang pumasok sa hanay ng 10 malakas na banal na emperador. Isang sandali lamang na nagkita sila, ngunit ang isang malakas na banal na emperador ay agad na pinatay sa pwesto, at ang kanyang katawan ay direktang pinunit ng isang alagad, ang paraan ay malupit, at ang dugo ay kumalat. Hindi maganda, umalis na tayo. Nang makita ang pagdating ng 4 na alagad, ang nakakatakot na lakas ay nanginig ang langit at lupa. Ang natitirang 9 na banal na emperador ay lahat na natakot at tumakas sa kawalan isa-isa. Ngunit ang mga naglakad ng mabagal ay seryosong nasugatan ng 4 na alagad. Sa isang iglap, ang mga taong ito ay biglang dumating at biglang umalis, ang buong langit ay bumalik sa tahimik muli, at ang liwanag ay bumaba mula sa langit. Maliban sa dugo ng banal na emperador na pinatay ng 4 na alagad, walang bakas ng kahihinatnan ng malaking digmaan sa buong kawalan. Nakakatamad. Nagkibit balikat si Ziyi, nawawala na ang kanyang interes, lumingon siya at pumasok sa manor na may kanyang maliliit na kamay sa likod, ang mga taong ito ay tumakas bago pa siya talagang gumawa ng anuman, na talagang hindi siya kinikiligan. Hindi pinayagan ni Yehan ang 4 na alagad na sundan sila. May taong gustong harapin siya sa malaking dinastiyang araw. Kung pagsubok lang ito, magiging problema kung manghuhuli sila ng maling tao. Boss, ang mga taong ito ay talagang duwag. Pagkatapos na mamatay ang isa, natakot silang tumakas ng walang laban. May pagkainis na tingin si Lin Chi. Kumitil ang mga mata ni Yehan at sinabi, maaaring ang mga taong ito ay pagsubok lamang, o maaari silang may ibang layunin, ngunit sa malaking dinastiyang araw na ito, walang sinumang dapat may lakas ng loob na atakehin ako. Sino ito? Ngayon na nandito na si Yehan sa malaking dinastiyang araw, alam ng lahat na sa teritoryo ng malaking dinastiyang araw, ang mga tao ng malaking dinastiyang araw ay hindi kailangang kumilos laban sa kanya, at hindi nila hahayaan na mamatay si Yehan sa teritoryo ng malaking dinastiyang araw. Bagaman nagtulungan ng tahimik ang malaking dinastiyang araw at ang mga pangunahing banal na lungsod para sugpuin si Yehan, kung tungkol sa pagpatay kay Yehan, huwag na sabihin na ang malaking dinastiyang araw ay walang ganitong ideya ngayon, pati na rin ang ibang pangunahing banal na lungsod. Sa huli, ang Akademyang Zinwo ay nasa likod ni Yehan, at ang relasyon ng Akademyang Budista at ni Yehan ay medyo malabo sa paningin ng iba. Sa ganitong kaso, walang sinumang may lakas ng loob na patayin si Yehan. Kabanata 3025. Gayunpaman, sa teritoryo ng malaking dinastiyang araw, ang malaking dinastiyang araw lamang ang makakapagtaguyod ng maraming dalubhasa sa maikling panahon. Kung sasabihin na ang mga dalubhasang ito ay mula sa ibang banal na lungsod, hindi maniniwala si Yehan, at hindi rin payagan ng malaking dinastiyang araw na pumasok ang maraming malakas na tao ng ibang banal na lungsod sa malaking dinastiyang araw na nagbabanta sa kanilang pundasyon. Boss, ibig mo bang sabihin na hindi ito gawa ng matandang babae na Empress? Ang mga mata ni Lin Chi ay kumikinang ng malakas. Umiling si Yehan at sinabi, hindi ganoon katanga ang Empress, bagaman binababaan ko ang kanyang antas sa palasyo ng araw at hindi ko siya pinapahintulutan na bumaba ng maayos, ngunit bilang ina ng bansa ng malaking dinastiyang araw, paano niya magagawang walang tiyaga?
Bukod pa rito, kung talagang mamamatay ako sa malaking dinastiyang araw, mabuti ba ito para sa kanya? Bumaba tayo ng isang hakbang, kahit na nais ng Emperoress na patayin ako, hindi niya ito gagawin sa malaking dinastiyang araw. Sa makatuwid, ang grupo ng malalakas na tao na kanina lamang ay lumitaw ay hindi dapat mula sa Emperoress, maaaring may taong nagsusuri ng lakas sa aking tabi, o maaaring may taong gustong panuurin akong ganap na makipaglaban sa malaking dinastiyang araw. Kung pagsubok man ito, o may taong lihim na nagpapalakas ng sigalot para ipaglaban sina Yehan at ang malaking dinastiyang araw, ang kabilang panig ay tiyak na hindi kaibigan, at ang kanyang puso ay medyo masama. Kung hindi alam ni Yehan na ang grupo ng mga taong biglang pinatay ay hindi gawa ng Emperoress, maaari talagang magkaroon ng ganap na labanan sa pagitan nila. Gagawin lamang nitong iugnay sila ni Yehan sa malaking dinastiyang araw. May taong gustong panoorin ang apoy mula sa malayo at kumuha ng benepisyo mula sa labanan. Maganda ang kanyang pagkalkula, ngunit sayang, bumababa ang kanyang pagtingin sa akin, si Yehan. May malamig na ngiti sa mukha ni Yehan. Dapat itong maging tahimik sa teritoryo ng malaking dinastiyang araw, ngunit sayang, may taong sumire sa batas na ito. Tinanong ni Linchi, Boss, sa tingin mo sino ang taong ito? Nang marinig iyon, ngumiti si Yehan at sinabi, sa tingin ko malalaman ng maraming tao sa imperial na lungsod ang nangyari dito sa lalong madaling panahon. Dinala ako ni Prinsipe Chuwei dito para manirahan. Tiyak na maraming tao sa paligid nito. Ngunit walang problema, hayaan silang tumingin, halika na, pumunta tayo sa palasyo ni Prinsipe Chuwei. Totoo naman, lahat ng tumitingin kay Yehan sa sandaling ito ay alam ang maikli ngunit nakakatakot na labanan. Ang mga batang henyo mula sa lahat ng banal na lungsod ay nagulat, ngunit lihim na naghuhula kung gawa ba ito ng malaking dinastiyang araw. O ilan sa kanila. Sino ang gumawa nito? Talagang ang malaking dinastiyang araw ba? Sa Yingfeng Pavilion, may pagdududa sa madilim na mukha ni Taiyin Yutei. Bagaman talagang gustong patayin si Yehan, walang siyang lakas ng loob at lakas ngayon. Hindi ito simple. Sinabi ni Guang Wuto ako, hindi ganoon katanga ang Emperoress na saktan ang sarili, na hindi mabuti para sa malaking dinastiyang araw, ngunit ang taong ito ay may ganitong lakas ng loob, talagang hindi maaaring bumababa ng pagtingin. Tinanong ni Taiyin Yutei, Guang Wuto ko, sa tingin mo sino ang gumawa nito? Ang sino mang tao ay posibleng gumawa nito, kabilang ka at ako. Sinabi ni Hirotei Takuko, bagaman ang malaking dinastiyang araw ay tila pinakamababang posibleng gumawa nito, walang tiyak na hindi sila gagawa ng kalokohan para samantalahin ang sitwasyon. Sa huli, lahat ngayon ay nag-iisip na ang malaking dinastiyang araw ay hindi mag-aatake kay Hanye. Siyempre, ang ibang banal na lungsod ay posibleng gumawa rin nito, tulad ng mga seminaryo, mayroon silang maraming puot kay Yehan, at mayroon din silang lakas ng loob. Ang mukha ni Taiyin Yutei ay malungkot at ngumiti, sa huli, hindi pa rin natin alam kung sino ang gumawa nito, ngunit magiging mabuting bagay kung talagang mamamatay si Hanye sa malaking dinastiyang araw. Hanggal, hindi mo ba alam ang kahihinatnan ng paggalaw sa kanya sa malaking dinastiyang araw? Sa pangunahing bulwagan ng harem, galit pa rin ang Emperoress kay Yehan sa palasyo ng araw, at ngayon ay narinig na naman niya ang balita. Ginawa nitong lalong pangit ang kanyang magandang mukha, at tumingin sa isang binata sa bulwagan na may puot. Sa bulwagan, nakatayo ang ikatlong prinsipe na si Chuhi na may kulay uling mukha, at sinabi niya, Emperoress, talagang hindi ako ang gumawa nito. Bagaman talagang gustong atakehin si Hanye, may taong nauna sa akin bago pa ako gumawa ng aksyon. Talagang hindi ikaw. Ang galit sa puso ng Emperoress ay bahagyang tumahimik. Umiling ang ikatlong prinsipe na si Chuhi at sinabi, nagtataka rin ako kung sino ang may lakas ng loob na gumawa nito. Ang mga banal na lungsod, malamang na hindi nila ito gagawin. Nakalimutan mo na mayroong seminaryo. Sinabi ng Emperoress na may malamig na mukha, sa lupa ng Zhongzhou, ang seminaryo ay ang pinakamalakas. Hindi ko inakala na darating sila para sa pulong ng kabataan, ngunit dumating sila, at kung nais nilang harapin si Hanye sa malaking dinastiyang araw, maaari silang maging hindi nakikita. Maaari bang talagang sila ang gumawa nito? Sinabi ng ikatlong prinsipe na si Chuhi na may matinding tingin, kung mamamatay si Hanye sa malaking dinastiyang araw, tiyak na magiging kaaway ng ating malaking dinastiyang araw ang Akademyang Zingo, at makakakuha ng benepisyo ang seminaryo sa likod. Hindi ito ganoon kasimple. Sinabi ng Emperoress na may malamang na mukha, ngunit mabuti na rin iyon, hindi lamang hindi namamatay si Hanye, kundi alam din nating lahat ang lakas sa kanyang tabi. Tandaan mo, kung talagang nais mong umupo sa korona ng prinsipe, walang aking utos, hindi ka dapat magkaroon ng ibang ideya tungkol sa si Hanye. Opo, Emperoress, naiintindihan ko.
Ang tahanan ni Yehan ay ilang kalye lamang ang layo sa palasyo ni Prinsipe Chu Wei, mga 10 milya ang layo. Sa mahinhin na tahimik na palasyong iyon, nakaupo sina Yehan at Prinsipe Chu Wei sa isang kubul ngayon, at sa pagitan nila, mayroong isang tablang para sa chess, kung saan ang itim at puting mga piyon ay bumababa, magkasalungat, may depensa at atake. Ang buong tablang para sa chess ay puno ng matinding puot. Basta ligtas si Haring Shengguo, alam ni Chu Wei na kahit na may taong may lakas ng loob na harapin si Haring Shengguo sa imperial na lungsod na ito, maaaring huli na para patayin si Haring Shengguo. Habang nagsasalita, hawak ni Prinsipe Chu Wei ang puting piyon at ibinaba ito, na hinaranggan lamang ang atake ni Yehan. Binago ni Yehan ang kanyang atake sa depensa, ibinaba ang itim na piyon sa kanyang kamay, at ngumiti, hindi ito madaling lumabas. Kung nais mong panatilihing ligtas ang iyong ulo sa iyong leeg, kailangan mong humanap ng ilang mapagkakatiwalaang tao na tutulong sa iyo. Kaya, hindi ba't narito na ako para hanapin si mahal na prinsipe? Ngumiti si Prinsipe Chu Wei at sinabi, seryoso ka na, Haring Shengguo. Kasalanan ni Chu Wei na atakehin si Haring Shengguo sa imperial na lungsod. Bagaman ang aking palasyo ay hindi ganap na ligtas, makakapidyo pa rin tayo sa ilang maliliit na isda at hipon. Ngayong nahanap ka na ni Haring Shengguo, mananatili ka sa aking palasyo, at tinitiyak ni Chu Wei kay Haring Shengguo na hindi na mangyayari ang ganitong bagay sa hinaharap. Hehe, pinahahalagahan ko ang magandang tabang ng mahal na prinsipe. Bagaman maganda ang palasyo, natatakot akong mapunta sa panganib at malantad sa patibong. Mahinang ngumiti si Yehan, at ibinaba ang itim na piyon, na agad na hinaranggan ang pag-atres ng puting piyon ni Prinsipe Chu, at nakasabit sa pagitan ng mga itim na piyon. Kabanata 326. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mahinhin na matandang lalaki at ang may puting buhok na matandang lalaki sa likod ni Prinsipe Chu Wei ay agad na nag-igting, at isang sapi ng tigas ang agad na kumalat sa kubol. Nang marinig iyon, tahimik pa ring gumalaw si Prinsipe Chu Wei, tumalon mula sa itim na piyon, at sinabi, maaari bang hindi mapagkakatiwalaan ni Haring Shengguo si Chu Wei? Tinitiyak ko na hindi na mangyayari ang ganitong bagay sa hinaharap, tiyak na hindi. Kung baliin ko ang aking pangako, ibibigay ko ang aking ulo, maaari itong kunin ni Haring Shengguo anumang oras. Hehe, ang mahal na prinsipe ay walang daan paalis sa larong ito. Ang nangatake ay mamamatay, at ang umaatres ay matatalo. Mukhang nais ng mahal na prinsipe na bigyan ako ng pangalawang pagkakataong bawiin ito. Mahinang ngumiti si Yehan, ang kanyang tahimik na mga mata ay nagpahiwatig kay Prinsipe Chu Wei na tila tahimik ng hindi maawat. Ang mga pagkakataon ay para lamang sa mga kaibigan, hindi sa mga kalaban. Gusto kong malaman kung ako na ngayon ay kaibigan ni Haring Shengguo. O kalaban ni Haring Shengguo. Mahinahong sinabi ni Prinsipe Chu Wei. Patuloy na ngumiti si Yehan, Eddie, sa tingin ni Prinsipe Chu Wei ay ikaw ay aking kaibigan o kalaban. Sinabi ni Prinsipe Chu Wei, ang kahihinatnan ng pagiging kalaban ni Haring Shengguo ay nakakatakot, kaya handang maging kaibigan ni Haring Shengguo si Chu Wei. Gusto kong malaman kung handang bigyan ni Haring Shengguo si Chu Wei ng pangalawang pagkakataong laruin ang larong ito. Nang marinig iyon, kumitil ang mga mata ni Yehan at hindi nagsalita, ngunit si Shaben, Lin Chi, at ang apat na alagad na nakatayo sa kanyang likod ay may malakas na puot na kumakalat. Mahal na prinsipe, ang tablang para sa chess ay tulad ng larangan ng digmaan. Talo ka na sa larong ito, at ang kahihinatnan ng larangan ng digmaan ay kamatayan kung talo. Gusto ng prinsipe na bigyan kita ng pangalawang pagkakataon sa larong ito. Bakit hindi natin simulan ito mula sa una? Tumingin si Yehan kay Prinsipe Chu Wei na may nakikitang mata, ngunit walang intensyon na maglaro ng pangalawang beses. Hindi ito madali para sa akin sa buhay na ito. Buhay ako ng maingat, kaya kailangan kong humingi ng pagkakataon kay Haring Shengguo na magsimula muli. Ang mundo ay nag-iisip na gusto ko ang posisyon ng prinsipe, ngunit hindi nila alam na ang gusto ko ay lumipad sa kalangitan na parang isang malayang agila, ang posisyon ng prinsipe ay walang iba kundi isang magandang bilangguan. Bumantong hininga si Prinsipe Chu Wei ng may emosyon, at inilagay ang lahat ng puting piyon sa kanyang kamay sa tablang para sa chess. Marahil, alam na niya na hindi na maglalaro ng pangalawang beses si Yehan, at walang saysay na hawakan pa ang mga piyong iyon. Oh, kaya hindi interesado ang mahal na prinsipe sa posisyon ng prinsipe. Kumitil ang mga mata ni Yehan at ngumiti, hindi ba talagang naiinggit ang mahal na prinsipe na pamahalaan ang pundasyon ng isang bansa at sambahin ng libu-libong tao? Naiinggit ba si Haring Shengguo? Mahinang ngumiti si Prinsipe Chu Wei at sinabi. Ang mga taong nakaupo sa trono ay napakapagod. Sa dinastaya, ang emperador ay sumusuporta sa ikalawang prinsipe na may malalim na pundasyon.
Ang ikatlong prinsipe na si Chuhei ay ipinanganak ng Emperoress, at may tagapagtaguyod, at ako, si Chuhei, ay umaasa lamang sa aking sarili. Bagaman nakaupo na ako sa posisyon ng prinsipe ngayon, napakahirap ng daan na aking tinahak, at ang posisyon ng prinsipe ay hindi ang gusto ko. Alam ko na sa sandaling pumasok si Haring Shenggo sa palasyo, alam na niya kung sino ang nasa likod ng atake. Kung hindi hinala ni Haring Shenggo kung sino ang taong nasa likod nito, hindi niya tiyak na papasok sa palasyo, ngunit gustong kong malaman, paano hinala ni Haring Shenggo na ako. Sa buong dinastaya, ang mga tao sa mga pangunahing banal na lungsod ay gustong harapin ka, ang seminaryo ay gustong harapin ka rin, at ang Emperoress ay gustong harapin ka pa, ngunit dapat akong ang pinakamababang posibleng gumawa nito, tama ba? Sinabi ni Yehan, talagang malakas ang mahal na prinsipe. Nang unang pumasok ako sa imperial na lungsod, lumabas ka mismo ng lungsod para salubungin ako, ipakita ang iyong kabutihan, at tretuhin akong mainit. Sa tamang pananaw, ikaw talaga ang taong pinakamababang posibleng mag-atake sa akin. Gayunpaman, sa buong imperial na lungsod, may 3 tao lamang na may kakayahang mag-atake sa akin, ang Emperoress ay isa, ang seminaryo ay isa, at ang huli ay ang mahal na prinsipe. Sinabi ni Prinsipe Chuwei, yamang may 3 pagpili, bakit pinili ako ni Haring Shenggo? Una, may puso ang Emperoress, ngunit walang lakas ng loob. Kapag talagang hinawakan niya ako, hindi ito mabuti para sa malaking dinastiyang araw. Sinabi ni Yehan, pangalawa, bagaman malakas ang seminaryo at may malalim na puot sa akin, ngunit ang kanilang pundasyon ay hindi sa malaking dinastiyang araw. Kung magdadala sila ng grupo ng malalakas na tao sa malaking dinastiyang araw para harapin ako, hindi nila gagamitin ang ganitong lakas, at ang mahal na prinsipe lamang ang may ganitong kakayahan sa buong malaking dinastiyang araw. Sa huli, kalahati ng mga malalakas na tao sa malaking dinastiyang araw ay sumusuporta sa mahal na prinsipe. Napakabuti ng pagsusuri ni Haring Shenggo. Tumango si Prinsipe Chuwei ng may ngiti at sinabi, gayunpaman, alam ba ni Haring Shenggo ang layunin ng aking ginawa? Noon, akala ko na ito ay ang posisyon ng prinsipe, ngunit matapos marinig ang sinabi ng mahal na prinsipe, tila hindi ito ang layunin ng mahal na prinsipe. Sinabi ni Yehan, bukod pa rito, ang mahal na prinsipe ay nagpadala ng malakas na tao para atakehin ako. Sa tingin ko ay pagsubok lamang ito para malaman kung gaano karaming lakas ang nasa aking tabi, para makipaglaban ako sa Emperoress. Tungkol sa pagpatay sa akin, hindi dapat may intensyon ang mahal na prinsipe. Wala itong naging bisa. Mali, kung talagang may pagkakataon, papatayin ko si Haring Shenggo, ngunit ang buong malaking dinastiyang araw ay mananagot. May nakakatakot na liwanag na dumaan sa mga mata ni Prinsipe Chuwei. Ngunit sa ganitong paraan, maaaring masira ang malaking dinastiyang araw. Mabuti ba ito para sa mahal na prinsipe? Medyo nagtataka si Yehan. Haring Shenggo, sinabi ko na walang akong intensyon na maging prinsipe. Sa makatuwid, ang pagkawasak ng malaking dinastiyang araw ay hindi makakasama sa akin. Sa kabilang dako, kung ang mga masasamang tao ay lahat ng patay, tapos na ang aking layunin. Bamantong hininga si Prinsipe Chuwei. Nang marinig iyon, nagulat si Yehan. Gusto talagang sirain ni Chuwei ang malaking dinastiyang araw. Bilang prinsipe ng malaking dinastiyang araw, talagang nakakagulat na mayroon siyang ganitong ideya. Sinabi ni Yehan, kumukulo ang iyong dugo sa malaking dinastiyang araw, hindi, kumukulo ang iyong dugo sa ilan sa kanila, kaya gusto mong sirain sila, ngunit wala ka pang kakayahan, kaya gusto mong gumamit ng aking kamay. Sayang, kumpara kay Haring Shenggo, hindi ako kailanman nagtagumpay sa mga maliliit na paraang ito. Hindi sinabi ni Prinsipe Chuwei kung bakit kumukulo ang kanyang dugo sa malaking dinastiyang araw, at sino ang kanyang kinamumuhian, gayunpaman, bagaman hinala ni Haring Shenggo na ako ang gumawa nito, hindi ko naisip ang dalawang bagay, una, ang layunin ng aking pag-atake kay Haring Shenggo. Tumango si Yehan. Orihinal na akala ni Yehan na nais ni Chuwei na ibigay ang sisi sa Emperoress para sa posisyon ng prinsipe, ngunit malinaw na hindi. Kung hindi malakas ang lakas sa tabi ni Yehan, talagang papatayin siya ni Chuwei. Eddie, gusto kong malaman kung ano ang ikalawang punto na sinabi ng mahal na prinsipe. Tahimik na tumingin si Yehan kay Prinsipe Chuwei. Mayroon bang bagay na hindi niya hinala ang tama? Hindi ko alam kung naisip ni Haring Shenggo, ngunit sa totoo lang ay hinihimok ako ng iba at may parehong layunin sila, kaya pinahintulutan ko na lamang na mangyari ito. Mahinang ngumiti si Prinsipe Chuwei, hindi masama na makabawi ng kaunting karangalan sa harap ng sikat na Haring Shenggo sa buong mundo. Nang marinig iyon, kumitil ang gilid ng mga mata ni Yehan. May talagang taong nasa likod ni Prinsipe Chuwei, at siya ang pinakamalalim na nakatagong utak ng lahat. Ang katotohanan ito ay talagang nagulat si Yehan.
Gayunpaman, mula nang itanong ito ni Prinsipe Chuwei, alam na ni Yehan kung sino ito. Kabanata 3027. Seminaryo. Ang mga mata ni Yehan ay parang matitigas na espada na nagpapakita ng malamig na puot. Tumango si Prinsipe Chuwei at sinabi, malaki ang plano ng seminaryo. Bagaman hindi ako sumang-ayon sa kanila, ang plano na kanilang inihain ay talagang kaakit-akit. Marahil, hinala na nila na hindi ako sasang-ayon, ngunit inakala rin nila na gagawin ko ito ayon sa kanilang plano, kaya ang taong talagang gumawa ng plano na ito ay hindi ako, kundi ang mga tao ng seminaryo. Si Lee Kunlun na iyon, kailangang mag-ingat si Haring Shengguo. Hindi ito isang simpleng tao. Bagaman ang plano niya ay hindi nagtagumpay, hindi nila ginamit ang anumang lakas, kaya ginamit nila ang aking kamay para halos masaktan si Haring Shengguo. Linisin mo ang sarili mo. May ngisi sa gilid ng bibig ni Yehan. Si Lee Kunlun, ito ang pangalawang beses na naririnig niya ang pangalan ng isang taong kailangang pag-ingatan. Totoo ito. Bagaman hindi nakipagtulungan si Prinsipe Chuwei sa seminaryo, ipinatupad niya ang plano na kanilang ginawa. Kung talagang nagkamali si Yehan sa kanyang hula, malamang na nakipaglaban na siya sa Emperoress ngayon. Si Lee Kunlun, kung may pagkakataon, talagang kailangan kong makilala ang taong ito. Ang mga mata ni Yehan ay biglang naging mas matigas, at ngayon si Lee Kunlun mula sa seminaryo ang talagang pinagtuunan ng pansin ni Yehan. Nais ni Xu Chaoj at iba pa na mag-ingat siya kay Lee Kunlun, pati na rin si Prinsipe Chuwei, at ngayon, naranasan na niya ang mga paraan ng kabilang panig. Bagaman nakita na ni Yehan si Lee Kunlun noon, walang siyang malalim na impresyon sa kanya, at tuwing siya ay lumalabas, nakaitim na bakal na maskara siya, kaya kahit na ang isip ng isang nag-aaral ay hindi makikita ang kanyang tunay na mukha. At hindi masyadong pinansin ni Yehan si Lee Kunlun noon, ngunit ngayon, alam ni Yehan na kailangan niyang bigyan ng pansin si Lee Kunlun. Talagang nakakagulat na ang mahal na prinsipe ay napakalakas ng paniniwala, ngunit kung nais mong maglaro ng pangalawang beses sa larong ito, natatakot akong hindi sapat ang mga ito. Dahan-daang tumingin si Yehan kay Prinsipe Chuwei, talagang nais ng kabilang panig na patayin siya, hindi ito madaling kalimutan, paano mag-aayos si Yehan. Sinabi na ang mahinhin na matandang lalaki at ang may puting buhok na matandang lalaki sa likod ni Prinsipe Chuwei ay may malamig na mga mata. Mula nang dumating si Yehan, handa na sila para sa malaking labanan, bagaman alam nila na malaki ang tsansa na matalo sila kay Yehan, ngunit pinipilit ni Yehan silang bawat hakbang, at walang daan paalis sila. Oh, alam ko na kung nais ni Haring Shengguo na patayin ako, napakadali nito. Tumitingin si Prinsipe Chuwei sa apat na alagad na tahimik sa likod ni Yehan at sinabi, sa pamamagitan lamang ng apat na malakas na tao na ito, maaaring patayin ni Haring Shengguo ang lahat ng tao sa palasyong ito, at kahit na patayin mo ako at patayin ang mga malalakas na tao na aking inakay sa mga nakaraang taon, ang mga tao ay hindi magsasalita ng marami, at kahit na magpapasalamat sa iyo, ngunit, umaasa akong may isang maling hakbang, hindi na alam ni Chuwei kung paano gumalaw. Ang mahal na prinsipe ay napakatalino at malakas, at ang kanyang mga paraan ay lalong hindi karaniwan. Sinulyapan ni Yehan ang dalawang malalakas na tao sa likod ni Chuwei na handang lumaban anumang oras at sinabi, sa malaking dinastiyang araw, talagang bihira na makakita ng ganitong malakas na tao na walang pundasyon, ngunit maaaring umangat sa kasalukuyang posisyon ng paunahan, umakit ng kalahati ng mga malalakas na tao ng malaking dinastiyang araw para sa sarili, at makipagbuno sa emperador. Pinuri mo ako, Haring Shengguo. Kumpara kay Haring Shengguo, ang ginawa ni Chuwei ay walang iba kundi maliliit na problema. Ang Haring Shengguo ay ngayon ang may-ari ng lungsod, at si Chuwei ay paring isang maliit na prinsipe. Sinabi ni Prinsipe Chuwei, sinuri ko ang pinagmulan ni Haring Shengguo. Ang unang pagkakataong lumitaw si Haring Shengguo sa gitnang lupa ng Diyos ay dapat nasa malayong Suaozhou. Mula noon, ang Haring Shengguo ay umangat ng paunahan, dumaan sa Shenzhou, pumasok sa Jingzhou, nakuha ang mga Diyos at demonyo, naging kilala sa buong mundo, at pagkatapos ay pumasok sa Zhongzhou, sinira ang puting tupa, tinatalunten ang Phoenix, at kinokontrol ang banal na lungsod ng matapang na dragon ng mag-isa. Paano ito maihahambing sa maliliit na labanan ng malaking dinastiyang araw? Sinabi ni Yehan, iba ang karanasan sa buhay, iba ang layunin, at natural na iba rin ang kita. Maaari bang gusto rin ni Prinsipe Chuwei ang lungsod ng Tianlong na iyon? Bakit hindi mo gustuhin? Ngumiti si Prinsipe Chuwei, ang malaking dinastiyang araw ay nabuhay ng libu-libong taon, ngunit nananatili pa rin ito sa banal na lungsod ng malaking araw, na namamahala sa malaking dinastiyang araw, at ang banal na lungsod ng Tianlong ay iba. Malaking, ang potensyal para sa pag-unlad ay malaki, at ang mga mapagkukunan ay hindi hihigitin ng ibang banal na lungsod, kung makukuha mo ito, makakabuo ka ng isa pang malakas na dinastiya at imperyo. Eddie,
Kung ibibigay ko ang banal na lungsod ng Tianlong na ito sa mahal na prinsipe, may lakas ka bang kunin ito? Ngumiti si Yehan. May lakas, ngunit iyon ay sa kondisyon na mayroon akong kakayahang ibaba si Haring Shengguo. Sinabi ni Prinsipe Chuwei, sayang, talo si Chuwei sa paligsahan na ito, kaya natural na walang siyang lakas ng loob. Ang mahal na prinsipe ay napakalakas, sayang. Sinulyapan ni Yehan si Prinsipe Chuwei ng may pagkainis, may liwanag na dumaan na may pagkainis, napakalakas, ngunit napakalakas din ng panganib, kailan bibigyan ni Yehan ng pangalawang pagkakataon ang panganib. Nang marinig iyon, bumantong hininga si Prinsipe Chuwei sa kanyang puso, ang aura ng dalawang malalakas na tao sa kanyang likod ay lalong nakakatakot, at ang mga agila at aso na nakatago sa palasyo sa paligid ng mga bakuran ay handang kumilos na, at lahat ay nararamdaman ngayon na determinadong patayin ni Yehan si Prinsipe Chuwei. Sayang, dahil bukas ang dating prinsipe ay babalik at makikipaglaban sa akin muli. Sayang, hindi na niya ito maaaring bawiin. Bumantong hininga si Prinsipe Chuwei, kung mamamatay siya ngayon, ang dating prinsipe na nawala ang korona sa kanyang kamay, walang pagkakataong bawiin ito. Haring Shengguo, talagang nais mong pilitin akong mamatay. Kung papayagan mong makalaya ang iyong kapatid na lalaki ngayong beses na ito, hindi na niya ikaw aatakihin muli. Kahit na sa imperial na lungsod na ito, mayroon kang malakas na kaalyado na tutulong sa iyo. Sa sandaling ito, sa labas ng kubol, lumitaw ang isang batang lalaki na may malamig na mukha at nakadilaw na balabal. Nang marinig iyon, tumingin si Yehan sa tunog, at pagkatapos ay ngumisi siya at sinabi na ang mga tao sa pamilyang Pangreyna ay may malalim na lungsod. Nang makita-kita ngayon, talagang totoo ito. Hindi ko inakala na ang ikapitong prinsipe, na napapabalitang walang interes sa posisyon ng prinsipe, ay napakalapit sa mahal na prinsipe. Naglalaro ako ng chess kay Haring Shengguo, ano ang ginagawa mo rito? Umalis ka na, ang larong ito ay hindi para sa iyo. Hindi tumingin si Prinsipe Chuwei sa ikapitong prinsipe na si Chu Fei, ngunit tahimik na tumitingin kay Yehan. Ang sikat na master sa buong mundo ay hindi isang mabait na tao. Kapag gumawa na siya ng desisyon, hindi na niya ito babaguhin ng madali. Kapatid, ang mga mata ng ikapitong prinsipe na si Chu Fei ay seryoso, at hindi siya kasing mahinahon at madaling lapitan noong unang makilala ni Yehan. Sa buong kubol, biglang lumitaw ang aura, at ang pagdating ng ikapitong prinsipe na si Chu Fei ay walang epekto. Isang nakakatakot na aura ang kumalat sa hangin. Nakaupo sina Yehan at Prinsipe Chuwei na harap-harap, pinaghihiwalay ng isang larong chess. Sa sandaling ito, ang mga agila at aso na inalagaan sa palasyo ay may senyales na nangunguna na. Para sa prinsipe, kahit natalo sila kay Yehan, lalabas sila para labanan para sa prinsipe. Higpit na kinuyam ni Prinsipe Chuwei ang kanyang mga kamao. Alam niya ang kanyang kapatid na lalaki ng husto. Kung mawawala na lamang siya ng ganito, hindi na siya makakatanggap ng katarungan. Gayunpaman, habang ang malamig at may puot na aura ay kumakalat sa hangin, biglang may tinig na pumasok mula sa labas ng kubol. Kabanata 3028. Narinig ko na ang tunay na ina ng prinsipe ay isang babae na opisyal sa palasyo. Mababa ang kanyang katayuan, ngunit ipinanganak niya ang prinsipe dahil sa isang insidente. Mali, bukas dapat ay ang araw ng kamatayan ng tunay na ina ng mahal na prinsipe, hindi ba? Dahan daw ang dumating ang dalagang Budista Chanka, ang matataas na aura ng Budismo sa kanyang katawan ay sumaire sa nakakatakot na aura, at sa huli ay tumayo sa tabi ni Yehan sa kubol, tumitingin kay Prinsipe Chuwei na may mga mata na puno ng karunungan. Marahil, ito ang dahilan kung bakit ang dating prinsipe ay babalik sa palasyo para hamanin ako bukas. Mahinang ngumiti si Prinsipe Chuwei, may puso ang banal na Chanjia, at halos nakalimutan ko na ang araw na iyon. Nang marinig iyon, kumitil ang mga mata ni Yehan at sinulyapan ang dalagang Budista Chanjia na nakatayo sa kanyang tabi. Dumating ang babaeng ito sa oras na ito, at talagang may kahulugan na sabihin ang ganitong lihim. Boss, kung hindi natin aalisin ngayon, maaaring may problema sa hinaharap. Marahil ay nakaramdam ng pagbabago sa aura ni Yehan, sinabi ni Lin Chi na may puot sa mukha. Kalimutan na, tapos na ang larong ito ngayon. Pagkatapos ng bukas, babalik ako para labanan ang mahal na prinsipe. Matapos sabihin iyon, inilagay ni Yehan ang lahat ng piyon sa kahon ng chess, pagkatapos ay lumingon at umalis. Nang makita iyon, kailangang sumunod sina Xia Ben at Lin Chi. Mahal na prinsipe, palem na si Zenjia. Tumingin sa likod ng mga taong umaalis, ang mga agila at aso sa buong palasyo ay huminga ng maluwag, at ngumiti si Prinsipe Chuwei, salamat, bihira na lang akong mabuhay ng isang araw pa. Ang palasyo ay palaging isang lugar kung saan naglalabanan ang mga babae at naglalaro ng mga estratehiya.
Palaging nagkakaroon ng kompetisyon para sa pabor at mga prinsipe na kumukuha ng kapangyarihan sa anumang paraan. Natural na mayroon din ang palasyo ng malaking dinastiyang araw ng ilang lihim. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yehan na si Prinsipe Chuhui ay ipinanganak sa ganitong pinagmulan, ipinanganak ng isang babae na opisyal na mababa ang katayuan, at pinatay ng emperador. Ang ganitong ulila na hindi mahal ng lola at tiyuhin ay isang uri ng swerte na maka-alive hanggang ngayon. Gayunpaman, sa pagkakaroon ng ganitong pagkakakilanlan, nakakuha si Chuhui ng korona ng prinsipe mula sa dating prinsipe, at kahit na makakuha ng kalahati ng mga malalakas na tao ng malaking dinastiyang araw sa kanyang tabi, ipinapakita na hindi ito madali at ang kakayahan ng kabilang panig. Boss, niloko tayo ni Chuhui, ganito na lang tayo. May puot sa mukha ni Lin Chi, kanina lamang, kapag nag-utos si Yehan, ang buong palasyo ay masisira, at lahat ng prinsipe ay mawawala sa isang iglap. Sinabi ni Yehan, ano ngayon kung pananatilihin natin siya ng isang araw pa? Kung talagang lalabas ang prinsipe para labanan siya bukas, kung mamamatay siya sa labanan, tapos na ang utang. Kung manalo siya, kailangang linisin ng maayos ang utang na kanyang utang sa atin. Amitabha, bakit kailangang ipahirap ng tagapagbenepisyo ang isang dukha? Hindi ito madali para kay Prinsipe Chuhui. Bamantong hininga ang dalagang Budista Chanjia. Ang dahilan kung bakit siya lumitaw ay para bigyan ng pagkakataon si Prinsipe Chuhui gamit ang kabutihan sa puso ni Yehan. Mahal na banal, binigyan kita ng pagpapahalaga kanina, at hindi ako gumalaw ng anumang halaman o puno sa palasyo. Sinabi ni Yehan, wala akong puso ng awa, lahat ng nilalang ay naghihirap, sino ang hindi naghihirap? Ang sino mang nakikipagkompetensya sa mundo ay naghihirap. Ikaw ay isang taong lumalaban sa langit sa ilalim ng pighati ng langit, kung ang bawat kalaban ay tretuhin ng kabutihan, natatakot akong hindi ka makikita ako ngayon. Sinabi ng tagapagbenepisyo na walang siyang puso ng awa, ngunit maramdaman ni Chanka ang pagkakaroon ng kabutihan sa puso ng tagapagbenepisyo. Ang dahilan kung bakit binitawan ng tagapagbenepisyo si Prinsipe Chuhui kanina ay dahil naaawa siya sa kanya. Ito rin ay isang uri ng kabutihan. Inilapat ni Chanjie Budista ang kanyang mga kamay sa isa't isa, sinabi ng mga tao na ang daang ay walang awa, ngunit may daan ng pag-ibig sa 3,000 daan. Sinabi ng tagapagbenepisyo na walang siyang awa, ngunit mayroon siyang mabuting kaisipan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may pag-ibig. Kung may daan, mayroon din ang tagapagbenepisyo. Umikot ang mga mata ni Yehan, tamad siyang makinig sa mahal na banal na nagtuturo ng Budismo sa harap niya. Orihinal na nais ni Yehan na alisin si Chuhui, at pagkatapos ay umalis sa malaking dinastiyang araw, ngunit ngayon ay tila kailangan niyang manatili sa malaking dinastiyang araw ng ilang araw pa. Ang tagapagbenepisyo ay tinamaan ng mga salita ni Zenjia. Nang makita si Yehan na umalis sa kanya at naglakad ng mabilis, ang dalagang Budista Chanka ay inilapat ang kanyang mga kamay sa isa't isa, may banal na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at ang ngiting iyon ay nakakaganda rin ng lahat ng nilalang. Kuwit-kuwit, talagang talo si Chuhui. Ang lakas sa kanyang kamay ay hindi kayang harapin si Yehan. Li Kunlun, nagkamali ka sa iyong plano. Sa Yingfeng Pavilion, sinabi ni Yin Chanji, ngunit malinaw na hindi kwalipikado na galawin si Yehan, at tiyak na hinala ni Yehan na ang mga taong iyon ay ang lakas sa paligid ni Chuhui nang pumunta siya sa palasyo. Hindi ko inakala na magtatagumpay si Chuhui, ngunit hindi ko inakala na mabilis niyang hihinalaan si Chuhui, hindi ang Empress, at lalo na hindi tayo. Sinabi ni Li Kunlun na may liwanag sa kanyang mga mata, ginamit natin ang kamay ni Chuhui at nalaman din natin kung gaano kalakas ang lakas sa paligid niya ngayon. Mayroon ka pang ibang plano. Sinabi ni Yin Chanji, ang malaking dinastiyang araw ay hindi pa rin ang banal na lungsod ng liwanag, mas mabuting pigilan natin ang ating sarili, pumunta na siya sa lugar ni Chuhui ngayon, at tiyak na alam niya kung sino ang tunay na utak ng bagay na ito, marahil ay hindi magtagal bago mamatay ang pinakamahusay na prinsipe ng malaking dinastiyang araw sa kanyang kamay. Mahinang sinabi ni Li Kunlun, kamamatayan lang ni Chuhui. Kung talagang mamamatay siya sa kamay ni Yehan, napakabuti nito. Sa kakayahan ni Chuhui, kung magmamana siya ng malaking dinastiyang araw sa hinaharap, natatakot akong hahayaan lamang nito ang malaking dinastiyang araw na umangat sa mas mataas na antas sa hinaharap, kaya kailangang mag-ingat ang seminaryo. Hindi ako nag-aalala tungkol sa mga bagay na ito, ngunit sa malaking dinastiyang araw, hindi dapat maiugnay ang bagay na ito sa seminaryo. Siya ay Yehan, hindi talagang si Hanya lamang. Matapos sabihin iyon, kumunat ang noo ni Yin Chanji at sinabi, may balita mula sa akademya. Balita mula sa seminaryo. Nagbago ang mga mata ni Li Kunlun. Ha! Nakapasa na ang unang emperador sa pagsubok, at umunlad na siya sa larangang gitnang antas ng Diyos Hari.
Matapos basahin ang impormasyon mula sa seminaryo, may malakas na liwanag na dumaan sa mga mata ni Yin Chanji. Ang pinakamalakas at pinakamapagkakatiwalaang tao sa seminaryo ni Yin Chanji ay ang unang emperador. Nang marinig iyon, kumitil ang mga mata ni Lee Kunlun, at ang kanyang pangalan na kapatid na lalaki ay talagang nakabtupo at lumabas ng kwarto. Kabanata 329. Sinabi ni Yin Chanji, ang pag-unlad ng unang emperador sa larangang gitnang antas ng Diyos Hari ay maaaring sabihing lumikha ng isa pang himala sa lupa ng mga Diyos at demonyo. Ang hakbang na ito ay nauna na sa ibang hindi kapani-paniwalang tao, at mayroon pa ring balita mula sa unang emperador. Itigil ang lahat ng lihim na aksyon laban kay Yehan, haharapin ni Yehan ito ng mag-isa, walang kailangang gumalaw tayo. Nang marinig iyon, may hindi maunawaan na liwanag na dumaan sa kalaliman ng mga mata ni Lee Kunlun. Si Yehan ay hindi lamang ang kalaban ng unang emperador, kundi pati na rin ni Lee Kunlun. Sa pagitan nila, sa lupa ng mga Diyos at demonyo na ito ay maaari lamang isang tao ang mabuhay. Lee Kunlun? Yamang ang unang emperador ay personal na nagpadala ng balita, sa tingin ko ay dapat mong itago ang ibang ideya. Patuloy ni Yin Chanji, ngunit sinabi rin ng balita mula sa unang emperador, hayaan nating ipakita ang tunay na pagkakakilanlan ni Yehan, at hayaan siyang lumabas mula sa likod patungo sa harap. Nang marinig iyon, unti-unting naging tahimik ang mukha ni Lee Kunlun at sinabi, yamang sinabi na niya ito, gawin mo na. Opo. Sinabi ni Yin Chanji nang may inaasahan, talagang inaasahan ko kung ano ang hitsura ng mga tao tulad ng malaking dinastiyang araw, at kahit na ang buong gitnang lupa ng Diyos, kapag nalaman nila ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Si Han Ye ng Akademyang Xinwo ay si Yehan ng lahi ng tao, hehe, ang balitang ito ay sapat na paputok, at natatakot akong saysabog ang buong malaking dinastiyang araw noong panahong iyon, ngunit sa ganitong paraan, sa pagkakakilanlan ng isa pang lahi, si Yehan, paano niya ipagtatanggol ang banal na lungsod ng Tianlong? Ang gitnang lupa ng Diyos ay isang lugar na napakaselos sa sarili. Hindi nakikialam ang gitnang lupa ng Diyos sa apat na lahi, at hindi rin nakikialam ang apat na lahi sa gitnang lupa ng Diyos. Ito ay naging batas na bakal sa libu-libong taon, at walang lahi ang Samaire sa punto na ito. Ang seminaryo, Akademyang Pantasya, at Akademyang Tianfeng ay maaaring manirahan sa gitnang lupa ng Diyos dahil nakapwesto na sila doon bago lumitaw ang batas na bakal na ito. Ang lahat ng mga tao na nasa loob ng mga akademyang ito ay mga taga-gitnang lupa ng Diyos na nakikialam, hindi anumang ibang lahi. Kapag may taong Samaire sa batas na bakal na ito, ang buong gitnang lupa ng Diyos ay magkakasama na tatanggihan ito. Kahit na ang apat na malalaking lahi ay medyo natatakot sa lugar na ito ng gitnang lupa ng Diyos. At ang tunay na pagkakakilanlan ni Yehan ay isang hindi kapani-paniwalang henyo mula sa lahi ng tao, na kasalukuyang nangangasiwa sa banal na lungsod ng Tianlong. Kapag ang kanyang pagkakakilanlan ay malantad, isipin kung anong uri ng kaguluhan ang magaganap sa gitnang lupa ng Diyos. Kung si Yehan man o si Han Ye, hindi na nila maaaring sakupin ang banal na lungsod ng Tianlong. At ang nakakatakot na alon na ito ay paparating, hindi pa alam ni Yehan ito, naghihintay siya, naghihintay para sa pagbabalik ng dating prinsipe bukas, at ang simulan ng labanan sa kasalukuyang prinsipe. Malapit nang bumalik ang dating prinsipe, at bukas ay lalabanan niya ang kasalukuyang prinsipe na si Chu Wei. Ang bagay na ito ay kumalat din agad sa imperial na lungsod, at kahit na kumalat sa buong malaking dinastiyang araw. Ang dating prinsipe ay natalo ni Chu Wei at nawala ang kanyang posisyon bilang prinsipe. Ang bagay na ito ay kilala sa buong malaking dinastiyang araw. Ngayon ang layunin ng pagbabalik ng dating prinsipe para labanan ang kasalukuyang prinsipe ay hindi na kailangang hulaan. Ngayon, kung sa Yingfeng Pavilion man o sa palasyo, lahat ay nag-uusap tungkol sa bagay na ito, at ang mga prinsipe ay naghihintay din para sa kahangahangang labanan bukas. Para sa mga tao tulad ng ikatlong prinsipe na si Chu Hei, walang kinalaman sa kanila kung sino ang manalo o matalo, kung sino ang mabuhay o mamatay, sa pagitan ng dating prinsipe at kasalukuyang prinsipe, ngunit may kaunting kinalaman sa interes. Kung ang dating prinsipe at kasalukuyang prinsipe ay magkasama ng mamatay, dapat magdiwang ng alak ang natitirang mga prinsipe. Sa lahat ng mga prinsipe, walang alinlangan na ang pinakamahusay ay sina Chu Wei at ang ikalawang prinsipe, pinipigilan nila ang ibang mga prinsipe, kung ang dalawa ay nananatili pa, mahihirapan ang ibang mga prinsipe na makipagkompetensya para sa posisyon ng tagapagmana ng malaking dinastiyang araw. Kahit na ang ikatlong prinsipe ay ipinanganak ng Emperetress, na may suporta ng Emperetress sa kanyang likod, maaaring hindi siya makakaupo sa trono. Matapos ang pulong ng kabataan, nabigo ang malaking dinastiyang araw at ang mga pangunahing banal na lungsod na sugpuin si Yehan.
Matapos ang bagay na ito, ang labanan sa pagitan ng dating prinsipe at kasalukuyang prinsipe ay ang pinaka-nakakaakit ng pansin at pinaka-pinag-uusapan. Pareho silang pinakamalakas na batang tao ng malaking dinastiyang araw. Sa ikalawang araw, sa labas ng timog na pintuan ng imperial na lungsod, maraming nag-aaral ng malaking dinastiyang araw ang nagtitipon dito, at kahit na ang mga batang malalakas na tao mula sa mga pangunahing banal na lungsod ay dumating dito para panoorin ang labanan. May tsismis na ang labanan sa pagitan ng dating prinsipe at kasalukuyang prinsipe ay magsisimula dito. Hindi ba totoo? Siyempre itong totoo. Natalo ang dating prinsipe dito sa kasalukuyang prinsipe na si Chu Wei. Kung nais ng dating prinsipe na bawiin ito, siyempre napipiliin niya ang lugar na ito. Sa labas ng timog na pintuan ng imperial na lungsod, dahan-daang dumating si Yehan na may mga tao. Tumingin sa napakasaya na eksena, ngumiti si Yehan, mukhang maraming tao ang interesado sa labanan sa pagitan ng dating prinsipe at kasalukuyang prinsipe na si Chu Wei. Gusto kong malaman kung lalabas ang Empress na nabaliw sa galit sa palasyo ng araw noong araw na iyon. Boss, sino ang dating prinsipe ng malaking dinastiyang araw? Nagtatanong na may pagdududa si Lin Chi. Umiling si Yehan, hindi niya alam kung sino ang dating prinsipe. Ngunit sa tingin niya ay hindi dapat nasa malaking dinastiyang araw ang kabilang panig sa mahabang panahon. Si Chu Tiangang, ang dating prinsipe ng malaking dinastiyang araw, ay nag-aral sa Akademyang Pantasya sa loob ng ilang taon, at nasa larangan na siya ng banal na hari. Bagaman nasa likod siya ng nangungunang 10 sa listahan ng Chanzhou, siya pa rin ay isang napakalakas na batang tao. Dahan-daw ang sinabi ng dalagang Budista Chanjia. Si Chu Tiangang mula sa Akademyang Pantasya, ang apo na ito ay talagang ang dating prinsipe ng malaking dinastiyang araw. Ngumiti si Lin Chi, ang bagay na ito ay talagang nagulat sa kanya. Bagaman hindi pa nakikita ni Yehan si Chu Tiangang mula sa Akademyang Pantasya, naririnig na niya ang pangalan na iyon sa mahabang panahon. Sa mga batang malalakas na tao ng henerasyong ito sa Akademyang Pantasya, walang alinlangan na ang pinakamahusay ay sina Chu Tiangang at Sleeper. Narito na si Prinsipe Chu Wei. Sa oras na ito, nakita ng maraming tao na sa ilalim ng walang tao na lungsod ng timog na pintuan, si Prinsipe Chu Wei ay nakaitim na damit, may hawak na espada, at dahan-daang naglalakad. Ang kabilang panig ay mukhang tahimik at nag-iisa, walang anumang tagasunod. Sa paglitaw ni Prinsipe Chu Wei na nag-iisa, ang mga mata ng maraming tao ay tumama sa kanya. Mula sa kasalukuyang prinsipe, maraming tao ang makakapagdamdam ng tahimik, malaki, tahimik, tahimik. Ang prinsipeng ito ay maaaring makarating sa puntong ito, na may alam ng mga detalye, alam na hindi ito madali. Gayunpaman, kaagad na may malalim na tinig ng dragon na nagmumula sa kalangitan sa ibabaw ng timog na pintuan ng imperial na lungsod pagkatapos ng paglitaw ni Prinsipe Chu Wei, na umuugong pataas sa kalangitan, na nagpaparamdam sa mga nakarinig na mabigat ang kanilang dibdib, parang pinipigilan sila ng malaking bato. Kabanata 3030. Pagkatapos, sa ibabaw ng malinaw na kalangitan, dalawang malaking pita na parang dragon ngunit hindi dragon ang umikot ng kanilang malaking katawan, at dumating na lumilipad sa gitna ng ulap at hamog. Hindi, ang paglitaw ng dalawang nakakatakot na pita na ito ay hinihila rin ang isang marangal at magandang karwahe. Sa karwahe, mayroong isang marangal na trono, at sa ibabaw ng trono, mayroong isang malaking tabing. Sa trono sa ilalim ng tabing, nakaupo ang isang lalaki at babae. Ang lalaki ay may matikas na pangangatawan at may uri ng imperial na hangin, ganap na natural. At ang taong ito ay natural na ang emperador ng malaking dinastiyang araw, isang sobrang malakas na tao na bagong pumasok sa larangan ng emperador ng banal na gulong. Tungkol sa babaeng iyon, natural na siya ang ina ng bansa na nabaliw sa galit ni Yehan sa palasyo ng araw. Sa larawang ito, ang malaking piton ay hinihila ang karwahe, lumilipad sa gitna ng ulap at hamog, at dumating na may dalang trono. Ang emperador at empress ay nakaupo doon, na may hindi maipaliwanag na kahalagahan. Ito ang emperador, at ang empress. Dumating din sila sa timog na pintuan para panoorin ang labanan sa pagitan ng dating prinsipe at kasalukuyang prinsipe. Nang makita ang dalawang figure na nakaupo sa trono, maraming nag-aaral ang bahagyang yumuko para ipakita ang paggalang, hindi lamang ang katayuan ng emperador, kundi pati na rin ang kanyang lakas sa larangan ng emperador ng banal na gulong ay karapat-dapat na igalang ng anumang nag-aaral na naruroon. Hey, boss! Napakalaking yabang ng emperador at empress. Sinabi ni Lin Chi na may ngiting may pagkainis. Si Chu Tiangang ng malaking dinastiyang araw, nagpapasalamat sa emperador at empress. Bigla, sa sandaling lahat ay nagulat sa pagdating ng emperador at empress sa timog na pintuan, isang malalim na tinig ang parang nagmumula sa 100 milya sa malayong kalangitan. Bago pa dumating ang tao, ang tinig ay naiparating na.
10 taon. Sa trono, ang mga mata ng emperador ay puno ng liwanag. Ang kanyang tingin ay parang tumago sa kawalan, at tumama sa isang batang lalaki na nakadilaw na balabal na may matibay at hindi karaniwang mukha. Sa mga prinsipe, sino ang paboritong prinsipe ng emperador? Ang prinsipe, walang alinlangan na ang ikalawang prinsipe, si Chu Tiangang, na ginawa na niyang prinsipe. Ang ikalawang prinsipe, si Chu Tiangang, ay dumating na rin. Nag-aral siya sa Akademyang Pantasya sa loob ng ilang taon, at narinig ko na umunlad na siya sa larangan ng banal na hari. Ang mga mata ng lahat ay kumikinang, at tumingin sa kawalan sa malayo. Sa paningin ng mga mata na ito, nakita nila ang isang nakakatakot na bagyo na dumadaan sa kawalan. Kasama ng bagyo, ilang figure ang pumasok na sa paningin ng lahat. Sa mga ito, karamihan ng mga mata ay tumama sa batang lalaki na nakadilaw na balabal. Totoo, ito ang ikalawang prinsipe, si Chu Tiangang, at ang tulog na baliw mula sa Akademyang Pantasya. Hindi ko inakala na darating din siya. Hindi lamang iyon, kundi pati na rin ang mga kasamang batang lalaki na kilala sa Akademyang Pantasya. Mukhang para sa labanan ngayon, determinadong bawiin ni ikalawang prinsipe na si Chu Tiangang ang kanyang korona ng prinsipe. Tumingin din sina Yehan at ang iba sa grupo ng mga tao sa ibabaw ng kalangitan. Sa mga ito, maliban kay Chu Tiangang, na nakadilaw na balabal at may matibay at malamig na mukha, ang iba pang mga tao ay may demonyong hangin sa kanilang katawan. Ang kanilang pagdating, kahit na ang kawalan sa kanilang likod ay naging mas madilim, at may dumadagandong na demonyong hangin na nagwawasak sa pagitan ng langit at lupa. Nandito na rin si Lian Mianquang. Talagang hindi madaling labanan ang taong ito noon. May labanan na liwanag sa mga mata ni Lin Chi. Matagal na niyang gustong labanan ang tulog na baliw. Sina Mianquang at Chu Tiangang mula sa Akademyang Pantasya ay nangungunahing henyo na kilala sa buong mundo. Nang sila ay magkasamang lumitaw sa timog na pintuan, agad na nakuha nila ang pansin ng lahat. Sa ibabaw ng kalangitan, ang dating prinsipe na si Chu Tiangang ay lumuhad sa isang tuhod sa direksyon ng emperador. Ang kanyang malamig at matibay na mukha ay nagpapakita ng nakakatakot na puot. Para sa isang nag-aaral, nakatira lamang siya ng 10 taon. Sa mahabang panahon, karaniwan na ang ilang malalakas na nilalang na nagretiro ng daan-daang taon. Ngunit para sa isang taong may puot at laging gustong bawiin ang lahat ng dati niyang pag-aari, 10 taon ay napakatagal. Tumayo ka, ipinanganak kayo mula sa parehong ugat, tapusin ninyo ang labanan ngayon. Ang marangal na tinig ng emperador ay nagmumula sa kalangitan, kumakalat sa lahat ng lugar, na may walang hanggang pighati. Nang marinig iyon, nakita na si Chu Tiangang ay dahan-daang tumayo, ang kanyang malamig na mga mata, parang dalawang matitigas na espada, ay tumama sa tahimik na Prinsipe Chu Wei sa ilalim ng pintuan ng lungsod, ang kanyang mga mata ay matibay at malamig. Ginamit mo ang mga bagay na sa akin sa loob ng 10 taon, at dapat mong ibalik ito ngayon. Lumakad si Chu Tiangang ng paunahan na may malungkot na mukha, 10 taon na ang nakalipas, umangat ka rito, at 10 taon na ang nakalipas, nais kong matalo ka rito. Ngayon, ang manalo ay mabubuhay at ang matalo ay mamamatay, may lakas ka bang sumang-ayon? Nang marinig iyon, nagulat ang mga puso ng maraming tao. Si Chu Tiangang na ito ay maglalaro ng labanan ng buhay at kamatayan kay Prinsipe Chu Wei. Ang mga kapatid na lalaki ay maaaring magpatayan hanggang sa kamatayan. Sa trono, kumunot ang noo ng emperador, ngunit hindi siya nagtagal ng maraming salita, hindi sumasalungat at hindi rin umamin. Ang manalo ay mabubuhay, ang matalo ay mamamatay. Hindi tayo nagkita sa loob ng 10 taon. Talagang sigurado ka na, kapatid na lalaki. Sa ilalim ng pintuan ng lungsod, hawak ni Prinsipe Chu Wei ang espada sa isang kamay at nakatalikod sa kabilang kamay. Sa kanyang harap, ang kanyang tahimik na mukha ay tahimik. Ang kahihiyan ng 10 taon ay dapat alisin ng dugo. Higpit na kinuyam ni Chu Tiangang ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay matitigas, may nakakatakot na galit na lumabas mula sa kanyang katawan, parang lalamunan ang lahat sa mundo.